very So, supportive kami. reform-minded din Yes, si oo. Chairman Brillantes. That's Tapos, good to hear. nagkaroon din kami, like yung, nag-elect din kami ng ng ACES na yun yung pinaka namin sa yung mga yung EO. association ng mga Yan, Comelec oo. employees. Si Attorney na yung na-elect namin na presidente. So, Sir Benjo naman, siguro as a closing, meron po ba kayong gustong iparating or para rin mapaganda yung sitwasyon din ng mga guro tuwing election? Yeah, actually, during the term of Chairman Melo, marami naman siyang commitment sa public school teachers, and actually, during his time din naman, naging mas, sasabihin ko, nung pinaka-close yung teachers doon sa Comelec officials, yung ating iba't iba nating mga Comelec tawag dito, mga commissioners ay talagang abot na abot, very accessible, at nakakausap natin sila from time to time. There was one time nga sa isa nating dialogue ay nagsorry, naghingi ng public apology ang Comelec sa public school teachers. So sana lang magpatuloy yung gano'n na relasyon, at hindi naman kami pang-away ang mga teacher. Gusto lamang naman namin ay maging maayos yung aming kalalagayan. At sana may consider din na Chairman Brillantes na yung optional election duty ng public school teachers ay maituloy na sa isang batas. So, Thank you. Ana? Okay, in tonight's episode, meron tayong dalawang realization. Laging may problema, pero kakibat ng problema may solusyon. So, sana sa mga viewers natin for tonight's episode, nakita nyo na kahit may mga problema, may solusyon. And para sa bagong chairman ng Comelec, we welcome you and we support you every step of the way, lalo na pag-reforms yung pinag-uusapan. So, thank you, Sir Arman and also Sir Benjo for guesting. Thank you, Madam. Thank you for joining us.